Yo, yo, yo! What's up mga boss? Good morning sa lahat. So ngayon po, meron po tayong topic. This was the continuation of our segment, Biggest Business Mistakes that you should avoid. This time because you scale your business too quickly. This video nga pala ay para sa mga negosyante na nagsimula na ngayon and then siguro na-feel nyo na medyo okay yung business nyo ngayon. Okay yung sales, okay yung customers, marami kang customers, malaki yung kita, and then at some point, you imagine na gusto mong mag-expand or gusto mong ma-scale up yung business mo. So this is very tempting because okay yung performance ng business mo ngayon. Pero mga boss, ipaalala ko lang po sa inyo na sometimes scaling up our business too quickly is very dangerous. And sometimes, ito po yung dahilan bakit nalulugi yung mga negosyo. So sometimes po yung pag-i-expand, pagpapalaki ng business natin, it create hidden problems na natitreaten po yung survival ng business natin. So, kung ikaw ay isang negosyante, you should pay close attention with this video. Ginawa ko to para sa'yo kasi ayaw kong ma-experience mo to. Hindi mo kailangang magbadali. Meron pong mga paraan para mapalaki po natin ang ating mga business. Tapusin mo tong video na to, I'm sure na marami kang matutunan. But before anything else, I would like to introduce myself. I am Roger Salvido, isa ako negosyante at isang baguhan na content creator. Guys, promote ko muna yung isa kong business which is WorkSmart PH. We provide automations and AI for businesses. This business is very useful sa mga busy na negosyante. So kung gusto mong mabawi yung oras mo, kung gusto mong tumakbo pa rin yung business mo kahit na natutulog ka, you can contact us through our Facebook page, through our website. You can message me directly. So, balik tayo doon sa kwento ko, guys. So, before, guys, when we decide to have another branch for our business, which is Blue Arm Computer Store, bali, ang nangyari doon, meron kaming isang branch na gumagana, tapos we decided na mag-create pa ng another branch dito sa kabilang city. Ang problema, since yung business namin, nasa IT industry kami, ang mamahal po ng cost of products. Para mabuo namin yung isang shop, kailangan mo ng malaking halaga para talaga makakreate ka ng isang branch. Akala namin na the moment na meron kaming bagong branch, syempre, maging okay yung business namin, di ba? Pero hindi po ganon. Isa sa problema na na-experience namin dati is sa cash flow. Kasi nga, gumastos kami ng malaki dito. Tapos, hindi naman yun assurance na yung isang branch mo na bago mong na-put up is syempre, mag-click yun or magiging okay yung business mo doon. Yun lang, nagka-problema talaga kami. Siguro mga 5 months bago mag-stabilize yung business namin. So, yun, sa awa ng Diyos, naka-recover naman. So, sana hindi nyo po yan ma-experience. So, balik tayo doon sa topic natin. Biggest business mistakes that you should avoid because you scale too quickly. So, ano ba yung mga dapat mong i-consider bago ka mag-expand, bago ka mag-scale ng business mo, or bago ka magpalaki ng negosyo mo? Number 1 talaga is cash flow problems. Malaking dahilan po na magkakaproblema ka sa cash flow dahil kasabay po ng pag-expand natin, pag-scale up natin ng business, kasabay po doon ang paglaki ng expenses natin. Kailangan mo yung pag-aralan, kailangan mo yung i-consider na dapat ready ka kapag gusto mo na talagang mag-expand. So, pangalawang bagay na kailangan mong i-consider bago ka mag-upscale or mag-expand ng business mo is yung product and service quality. Maapektuhan po talaga ang quality ng ating product and services. Kasi nga, hindi na kayang ma-accommodate ng mga tao mo or hindi na sila masyado makaka-focus kasi nga, ang dami na nilang tinatrabaho. So, isa sa magsasuffer doon is yung quality ng product mo at services. So, pangatlo na bagay na dapat mong i-consider bago ka mag-expand ng iyong negosyo. At yun ay ang customer experience. So, malaki ang chance po na magdi-decline po yung quality ng product mo kapag mag-i-expand ka ng negosyo. Kasi nga, wala ng focus yung mga tao mo. So, big chance din na yung customer satisfaction natin is bababa din. Kasi nga, sabog yung buong team mo, sabog yung buong production mo.
sobrang busy nila kasi nga nag-expand kayo. So dahil doon, marami kang customer na mawawala sa iyo kasi nga hindi na sila happy sa service or sa product na ino-offer mo. Pang-apat na bagay na dapat mong i-consider bago ka mag-expand or mag-scale up ng negosyo mo ay yung operational problems. So yung operation ng buong system mo, magkakaproblema talaga yan kasi maninibago ang lahat, magiging sobrang busy ang lahat. So kailangan mo din yang paghandaan. So bago ka mag-expand, dapat calculated mo na yan. So dapat meron ka ng strategy paano mo yan ma-handle kapag dumating yan na problema. So number 5, isang bagay na dapat mong i-consider kapag mag-i-expand ka na ay yung company culture. So kapag nag-i-expand ka na, syempre nag-hire ka ng maraming tao. Isa sa bagay na maapektuhan ay yung relationship ng mga tao mo, culture ng business mo. Ngayon na nag-expand ka na, of course, merong mga bago talaga. Merong ma-change na mga process. So, isa dyan, magiging busy sila. So, marami po talagang mababago sa company culture. Especially kapag meron kang ma-hire na mga bago. Kailangan mo talaga yung i-integrate. Kailangan mo silang i-nurture na nakaayon sa culture ng company. So, alam naman nating lahat na kapag yung isang company ay magiging toxic na siya, problemado po yun. Most of the time, during the expansion, doon po kadalasan nangyayari ang toxicity ng isang negosyo. Sobrang busy nyo, merong deadlines, meron kayong hinahabol, so kailangan mo yung paghandaan. Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako na ang pag-i-expand or pag-scale up ng business natin, meron po yung tamang timing talaga. Kailangan talaga nakaplano lahat ng iyong next move. And dapat calculated yung risk. Hindi pwedeng tsamba-tsamba lang na mag-i-expand ka lang. At saka dapat meron ka ng gumaganang sistema. Yun ang i-duplicate mo kapag nag-i-expand ka na. Tsaka ito pa. Ito yung bonus tip ko talaga sa inyo. Kung paano kayo mag-expand na safe at saka walang risk. So simple lang po, doon ka mag-expand sa area kung saan it will bring more money to your business. So ulitin ko, it will bring more money, more income, more profit to your business. Ang tinutumpo ko po mga boss ay yung strategy mo or ang ginagawa mo ngayon sa business mo na gumagana at nagdadala ng maraming income sa business mo. At ito ay yung sales department. Sure po ako dyan, naniniwala po ako dyan mga boss na kapag yung sales department mo ay lumalaki, kasabay po niyan, automatic yan, lalaki po yan lahat ng department. So, yung atupagin mo talagang una mong i-expand, always mong i-expand, sales department lang talaga. Kailangan mong palakihin yung sales department mo. Doon ka mag-focus muna, tapos other department will follow. Okay guys, so doon po kayo mag-focus, doon po kayo mag-expand sa sales department. Mag-hire kayo ng magagaling, sila po yung tutulong sa atin. So I think yun lang naman muna mga boss. Ayaw ko kasi na matulad kayo sa akin dati na na-experience ko yan. Muntik na akong malugi doon. So what if, diba? Worst niyan guys na malugi kayo. So dapat before nyo yung gawin, dapat planuhin nyo dapat lahat. Okay, dapat calculated yung risk. At least meron kang fallback, diba? And then gawan mo ng strategy kapag nag-i-expand ka na. So yun lang po muna mga boss. And then sana mag-follow kayo sa page ko, sa YouTube channel ko. And then meron nga pala akong isang grupo na ginawa, Work Smart Community. Pwede po kayong pumasok doon. Pwede tayong magkwentuhan doon. Okay? So yun lang po muna mga boss. And always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss. Bye-bye!